May mga binago sa disenyo ng andas ng Jesus Nazareno para sa traslasyon sa Biyernes. Para maiwasan na magkaroon ng moist ang salamin nito, perforated o butas-butas ang pintuan ng andas sa likod. Noong 2024 kasi ay halos hindi na makita ang Jesus Nazareno dahil sa moisture ng salamin. Para naman hindi madaling mabasag, tempered glass ang salamin na gamit ngayong taon. Meron ding dalawang spare o maliliit na lubid sakaling maputol ito. Mas maikli raw ito kumpara noong mga nakaraang taon. May manibela na rin ang loob ng andas at may driver na mag-ooperate nito. Sa loob ng andas, kasya ang 5 ihos. Dinagdagan din daw ang gulong ng andas ngayong taon. Mula sa dating isa lang sa harap, 4 na ito ngayon. Mainit na balita, dumami ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 49.26 million ang mga employed nitong Nobyembre. Katumbas ito ng 95.6% ng labor force sa bansa. Bagyang mas marami kaysa sa 48.62 million na employed noong Oktubre. Mas kaunti naman kumpara noong Oktubre ang 2.25 million na unemployed o walang trabaho nitong Nobyembre. Katumbas ito ng 4.4% ng labor force ng bansa. Pinakakaunti naman mula noong February 2025 ang 5.11 million na underemployed nitong Nobyembre. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kinikita. Nagpapatuloy ang bagong road repair schedule na bahagi ng rehabilitasyon ng EDSA mula Magallanes hanggang Ayala Underpass. Balita natin ni Bam Alegre. Sa Magdamag, nagpatuloy ang rehabilitasyon sa bahagi ng EDSA mula sa Magallanes hanggang Ayala Underpass. Isinagawa ang asphalt overlay sa ikalawa hanggang ikalimang lane. Puspusan ang trabaho habang madaling araw para hindi gaano karaming sasakyan sa kalsada. 10 p.m. hanggang 4 a.m. ang bagong schedule ng road repair ngayong pasukan na uli sa mga paaralan at trabaho. Napansin ng rider na si Michael Polentinos na bumuti ang kalidad ng kalsada sa mga kinumpuning bahagi. Wala kasi lumuwag. Wala na masyadong lubak. Medyo yung, di ba dati, pagka sumakay, gumagano'n-ganon ka, ngayon okay na. Maluwag na. Susunod na isasagawa ang roto milling mula Vanguard Academy papuntang Kalayaan Flyover at concrete reblocking mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Ayon sa taxi driver na si Glenn Perez, posibleng hamon sa daloy ng trapiko pag nagsimula ng magbungkal para sa reblocking. Ang asfalto okay lang kasi mabilisan na naman yung asfalto. Yung pag talaga simento, medyo mabagal. Yan talaga tatagal, ano? Oo, simula dito hanggang doon sa sa LRT. Pagtawid doon, meron pa rin silang na nailagay na, hindi pa natatapos. Bilisan pa nila, no? Dapat bilis-bilisan naman. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuang patay ang isang lalaki sa ilog sa barangay Tumaga sa Zamboanga City. Narecover ang katawan bandang alas 9 ng umaga kahapon, halos 2 araw mula noong siya ay nawala. Kwento ng kaibigan ng lalaki, nakainom ang biktima nang pumunta sa lugar para makipag-inuman muli. Maya-maya'y lumapit sa isang puno ang lalaki para umihi, pero nadula siya at nahulog sa ilog. Sinubukan siyang sagipin ng kanyang mga kasama pero nabigo sila. Bukod sa nakainom, hindi marunong lumangoy ang biktima ayon sa kanyang misis. Sinagot ng Malacanang ang tanong kung bakit tila hindi raw nangyari ang sinabi ng Pangulo kaugnay sa pagkakakulong ng ilang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Balita natin ni Ivan Mayrina. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ikalawang linggo ng Nobyembre nang sabihin niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng paglalahad sa pagbibigay ng update sa mga naging hakbang ng pamahalaan sa flood control scandal. May mga nakasuhan, sumapit at lumipas ang Pasko, pati ang bagong taon. Pero sa mga prominenteng pangalan na sangkot sa anomalya, ang kontratisang si Sara Diskaya pa lang ang nakulong. Ang iba, tulad ng kanyang Mr. si Curly, at ang mga tinaguriang Bulacan Boys sa mga opisyal ng DPWH Bulacan, nasa kustodiya pa rin ng Senado. Walang nakakulong ng mga halal na opisyal, mga dati man o kasalukuyang miyembro ng Senado o Kongreso. Pero meron naman mga naarestong ilang district engineer at kawani ng DPWH. Tinanong namin tungkol dito ang palasyo. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako? May mga walang Merry Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin,
sa higit na 4 na buwan. May mga nakulong. May mga warrants of arrest na na-issue. May mga nagtago. Mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, restitution. Isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Ang sinasabing restitution ang installment na pagsauli ng mga kinurakot na pondo ng ilang mga opisyal ng DPWH at maging ng ilang kontraktor. Hindi pa raw dito nagtatapos ang paghahabol sa mga nakinabang sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Ganyan din ang panibagong pangako ng DOJ at ng Ombudsman na sa mga susunod na linggo ay may mga panibagong bugso ng mga warrant para arestuhin ang mga sangkot. Nang magsimula ang investigasyon, pangunahin tumutok dito ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero sa ngayon, iisa na lang ang natira sa mga orihinal na itinalagang opisyal nito, ang chairman na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes. Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong kahihinat na ng komisyon. Hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila. So hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nawala ng mahigit 32,000 pesos sa e-wallet ng isang tindero sa Maynila matapos umano siyang maloko ng isang nagpanggap na customer. Kwento sa akin ng biktima, magpapakash in ng 200 pesos ang lalaki para sa babayaran niyang order sa isang online shopping platform. Nang i-scan ng biktima ang QR code, lumabas daw na unsuccessful ang transaksyon kaya inulit pa niya ito ng 2 beses. Hindi pa rin daw ito gumana kaya umalis na ang customer. Chinek niya daw agad ang e-wallet at wala namang nabawas. Pero matapos ng ilang minuto, nadiskubre na niyang 3 beses nakaltasan ang e-wallet account niya na may kabuang halagang mahigit 32,000 pesos. Inireport niya ito sa pulisya. Ang ginamit daw na QR code ay mula sa isang online shopping app at nakalink sa e-wallet ng suspect. Ang modus, nagagawa ng QR code na gawing failed ang transaction pero nababawasan na pala ang e-wallet ng biktima. Naaresto ang driver ng tricycle na sinakyan ng suspect. Inamin niyang kilala niya ang suspect at binigyan siya ng malaking halaga ng pera. Pero hindi raw niya alam ang ginawa ng kanyang kumpare. Tinutugis pa ang nagpanggap na customer. Mag-a-advance sa round of 16 ng women's singles ng 2026 ASB Classic si Pinay tennis player Alex Ayala. Yan ay matapos niyang talunin sa round of 32 si 2024 Paris Olympics silver medalist Donna Vekic ng Croatia. Nakuha ni Vekic ang unang set hanggang makabawi si Alex sa second at third sets. Bukas, nakatakda ang susunod na laro ni Alex sa women's singles kung saan makakatapat niya ang isa pang tennis player mula Croatia. Bukod sa singles event, lumalaro din si Alex sa women's doubles. Nag-advance na rin sila ng kanyang kakamping si Iva Jovic matapos talunin ng tennis veterans na sina Venus Williams at Elina Svitolina. Kita sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng isang lalaki sa mga nakaparadang motorsiklo at e-trike sa Cainta Rizal. Pabalik-balik siya at tila may sinusulyapan. Maya-maya, umupo ang lalaki sa isang motor. Nang makakuha siya ng tiyempo, unti-unti niyang inatras ang motor at sinubukang paandarin gamit ang mismong susi na naiwan ng may-ari. Agad umalis ang lalaki, tangayang napaandar niya ang motor. Natunton at naaresto ng mga pulis ang nagnakaw ng motor sa kanyang tirahan. Nabawi rin ang motor na pinalitan na ng plaka. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Sumuko ang suspect sa pagpatay sa isang babaeng sinilid at sa storage box at natagpuan sa isang tulay sa Camarines Norte. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto.
Hawak na ng mga otoridad ang lalaking sinasabing pumatay ng isang babae at nagsilid sa bangkay nito sa isang storage box at natagpuan sa isang tulay sa Basud, Camarines Norte noong 2 ng Enero. Siya ang 35 anyos na live-in partner ng 38 anyos na biktima. Sa kuha ng CCTV, may kita na binuhat ang plastic storage box sa isang bus terminal sa Calamba, Laguna pasado alas 9 ng gabi noong January 1. Ang hindi alam ng tumulong sa lalaking nagsakay sa storage box, bangkay pala ang laman nito. Ang lalaking nakuha na ng CCTV, idineklarang tools ang laman ng box. Kinabukasan, natagpuan sa ilalim ng tulay sa Basud, Camarines Norte ang storage box, laman ang bangkay ng babae. Parang naka-fetal position siya, inilagay siya, siniksik siya. Pinagkasya po siya doon. Nagbuo kami ng special investigation team. Sa backtracking ng mga pulis, na-trace kung sino ang suspect sa tulong ng barcode ng tape na binili niya at naiwan sa storage box. Karoon po kami ng hot pursuit operation hanggang napunta po tayo dito sa pagsuko ng ating person of interest. Ayon pa sa pulisya, isinuko ng kanyang pamilya ang security guard na suspect sa Barangay Poblacion B sa Rosario, Batangas kaninang hating gabi. Sinubukan namin hingan ng pahayag ang suspect. Sumuko lang sir ako, nagtiwala sir sa mga pulis para sir malinis ang aking pangalan. Ayon naman sa tatay ng suspect, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang anak at ang biktima. Nakita raw kasi sa social media ng kanyang anak na may kasamang ibang lalaki ang kanyang live-in partner. Hapon ng January 1 nang umuwi umanong lasing sa kanilang tinutuluyan ng kanyang anak at sinalubong siya ng biktima. Ang mga basag na bote na unang nakita ng Soko galing raw sa biktima at hindi sa kanyang anak. Nagbasag ng bote, sinasaksak siya. Yung pag-iwas niya, parang naitulak niya. Pagbagsak daw, binaano niya, tinitingin niya, hindi daw gumagalaw. Dito na raw nataranta ang suspect at isinilid sa isang storage box ang bangkay ng biktima. Maaari pong self-defense, naniniwala po ako. Hindi ko maiisip na gawin kasi napakabait niya ng bata ngayon. Kahit niya pang nalagyan lang ng masugatan lang ngayon, nag-iiyak pa yun, takot niya sa dugo. Kaya nung mangyari, hindi ako makapaniwala. Pero base sa autopsy report na hawak ng PNP, asphyxia o naubusan ng oxygen sa katawan ng ikinamatay ng biktima. Ibig sabihin, posible umanong nasakal din siya ng suspect. Naibalik na sa Cabuyao, Laguna ang suspect na sasampahan ng reklamong murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Looking forward to more adventures ang mag-asawang sina Micael Daez at Megan Young na nag-celebrate ng kanilang 15 years in a relationship. Sa Instagram, isinare ng dalawa ang photos nila kasama ang anak na si Leon sa isang beach kung saan sila nag-celebrate. Kwento nila na gustuhan kasi ni Leon ng tubig kaya pabalik-balik sila sa beach. Para kay Micael, bawat lugar na pinupuntahan nila kasama si Leon feels like a fresh start. Sa isang post naman, nagpasalamat din si Megan sa 15 years and more nilang pagsasama with almost 6 years as a married couple. Double celebration yan dahil birthday rin kahapon ni Micael. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaking tumangay umano sa bisikleta ng isang delivery rider sa Marikina. Ayon sa biktima, palabas na siya noon nang mapansing nawawala ang kanyang bike. Nang tingnan nila sa CCTV, nakita ang lalaking kumuha ng bike na umakyat pa sa kanilang bakuran at saka binuksan ng gate. Nang matunto ng lalaki, tugma ang kanyang suot sa nakunan sa CCTV. Umamin ang lalaki sa krimen ayon sa pulisya pero itinanggi niya ito ng aming tanungin. Bumangga sa harang ng arrival area ng NAIA Terminal 2 ang isang MPV. Sa lakas ng impact, nayupi ang bakal na harang at napinsala ang gutter. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang MPV driver sa sasakyan kaya ito bumangga roon. Walang nasaktan sa insidente. Nagkasundo na ang MPV driver at kinatawan ng New NAIA Infrastructure Corporation na babayaran ng driver ang pagpapaayos sa nasirang harang.